Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ang i-share ko ulit sa inyo ngayon, colored portrait. Dito minamarkahan muna natin yung paglalapatan nung tattoo na gagawin natin. So yun, nilalapat na natin yung stencil at mamaya patutuyuin lang natin bago tayo magsimula. Pag gumagawa nga pala ako ng portrait, hanggat hindi lumalagpas sa 5 inches yung ginagawa ko, 3RL lang na liner yung ginagamit ko sa mga details at mga bloodlines ng portrait na ginagawa ko. Dito sa part na to, bina-bloodline ko lang siya, malabong wash lang yung ginagamit ko para maging guide ko lang siya o palatandaan kapag nabura na yung stencil. Tsaka ako naman siya ipapainal ng hagod mamaya gamit ang curved magnum. Dito sa labi, 9 magnum yung gamit ko, tapos yung kulay na ginamit ko, meron tayong dark maroon, pwede rin namang maroon, tapos may blend ng red at saka ng hot pink. Gusto ko lang sabihin na hindi po lahat ng kulay ng lips o ng labi ganito po yung kulay na gagamitin nyo. Syempre, depende pa rin kayo dun sa kinokopya nyo kung ano yung kulay na nakikita nyo, yun po yung gagayahin nyo. Dito naman, 15 curved magnum po yung gamit ko na shader. Tapos yung kinulay po natin dyan ay gumamit po tayo ng medium flesh tone. Yung mga dark color naman na napapansin nyo, brown sienna po yung ginamit natin dyan. Magkaiba po yung brown sienna at saka yung sienna lang. Tapos dito sa kilay, 3RL lang po yung gamit natin. Ganyan lang po yung hagod, parang ginuguhitan. Susundan nyo lang kung saan nakagawi yung kilay niya. Kung pakanan, kung pakaliwa, kung pataas, pasalubong, may mga ganong kasing klaseng kilay. Pwede nyo rin pong gamitan ng shader yan. Pwedeng magnum, pwedeng curved magnum. Pero ang hagod dun, dahan-dahan lang din na parang ka naglilinya. Pero hindi ganong kadiin kasi pwedeng maging dark masyado yung pagkakagawa sa kilay. So mahirap maghabol, kaya kailangan dahan-dahan lang, alalay lang sa paghagod. Pero mas magandang gamitin yung shader pag gumagawa kayo ng kilay sa mga malalaking portrait o kaya yung makakapal na kilay na swak naman yung shader na magnum yung gagamitin mo. Dito sa buhok, ginamitan natin yan ng caramel na kulay, tapos 9 magnum na shader yung gamit natin. May mga nauna na tayong kulay dyan, meron dark brown, merong medium wash, merong solid black, tapos may mga space tayong iniwan. Yun yung mga pinadaanan naman natin ng kulay na caramel. Tapos mag-highlight pa tayo dyan mamaya ng puti. Kung iisipin mo, halo-halo na, pero mas maganda yung nagiging resulta, tsaka mas napagmumukha mo siyang realistic. Balit natapos na lang natin tong highlights kasi may request pa si client ng isang ribbon. Sa kabilang side naman, sunflower naman yung gusto niyang ipadagdag dito sa tattoo niya. Ako na daw bahalan dumiskarte kung paano ko gagawin. So nag-freehand na lang tayo para dire-diretso. Wala naman tayong kailangan sundin na design, kaya ako nang bahala mong nagdesisyon kung ano yung diskarte natin doon sa pinapadagdag niya. At yun, gaya na nauna, nag-bloodline muna tayo dun sa mga petals tsaka sa mga dahon ng sunflower. Tapos gumamit tayo ng mas maliit na size ng shader, 7 magnum yung gamit ko dito. Sa kulay naman, ng dahon, dark green, tapos normal green. Yun lang yung mixing niyan, yung blending niyan. Tapos sa kulay ng sunflower, meron tayong dark brown, sienna, yellow orange, golden yellow, tapos canary yellow, tapos white. Dito sa part no pinakagitna ng sunflower, in-highlight na natin ng puti. Pero ang kunulay natin doon kanina, mix ng brown tapos solid black. At yan, ito na po ang resulta ng ating finished product. Bali, lilinisan lang po muna natin ng konti, tapos i-check natin kung meron ba tayong mga naiwanan o kulang bago natin masabi na tapos na talaga. At yun, sana may naibahagi ako sa inyong kaalaman. Kung meron kayong gustong talakayin, i-comment nyo lang sa baba at susubukan ko pong magawa ng video yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Ako si Nads Calarpe na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw. Peace out!